labindalawang pitak. So yun, kung maghahanap kayo ng niyugan na meron kayong palayan, meron po yan. So yun, portion na yun ng palayan. Ayan ang niyugan. So hello guys, magandang araw. Panibagong property po itong ating napuntahan. Dito po ito sa Calawag, Quezon, Barangay Salvacion. So kita nyo naman po yung ating property ngayon ay kapantayan po yan. So yan, flatland and tuhog din po ng kalsada. So ito po palalawakin pa yan. So kita nyo naman po yung widening nya dito. Nakakapasok na po dito ang mga 4 wheels from highway po yan dyan. Ang papasok po dito na nasa 5 to 6 km po hanggang dito sa property. So yan po, kapantayan at niyugan po siya. So may portion ito ng palayan at titingnan natin yan. So dito, boundaryhan na po kasi dito. Yan daw po ang simula yan sa malaking puno na yan. So may linya dito ng ano, yan ay Cat-B Wi-Fi po yan. So ito yung boundaryhan niya. Tingnan natin ang unang bungad ng property, ang creek. So malaki yung creek na dito. So yan po. So may water source na tayo sa pagkukunan. So yan po, boundaryhan lang naman po ito ng property. So yan, kita nyo, malaki yung creek nya, ano? So, yan po, kapantayan po yan. So ang sukat po nito ay 6 na hektarya. So sa presyo po nito ay nagkakahalaga po ito ng 3.7 million. So yan na po. So sagot ng may-ari naman yung mga bayaran sa capital gain tax, state tax at kung ano pa ba mga amilyar po. Then sa buyer po ay yung pagpapatransfer and parelocate na po. So kailangan kasi magparelocate din po kayo para at least meron kayong assurance sa area ng inyong properties. Kita nyo naman po yung kapantayan ng ating area ngayon. So pasok ang sasakyan, tahimik yung lugar, wala po dito yung mga kaaway na iniisip po natin. At malapit lang naman po ito sa bayan, sa town proper ng Calawag or sa town proper ng Lopez. Then yung highway, malapit lang naman, 5 to 6 km, pasok naman po ang sasakyan dito. And ito po ay dinedevelop po dahil yan ay palalawakin at magiging daan po dito pa Lopez po yan. So yan. So dun yung portion ng palayan niya. Ate, yun yung portion ng palayan po, ano? So yun. Yung mga ilang pitak po yun? Mga 12 pitak. So yun, kung maghahanap kayo ng niyugan na meron kayong palayan, meron po yan. So yun, portion na yun ng palayan. Ayan ang niyugan po niya. So hindi lang namin kalkulado kung ilan yung dami ng niyug niya, pero yan po, tabi ng malaking creek. Ayan, yan ang water source niya na pwede yung pagkunan. Tabsing. Okay. Yan po. Yan naman. Ngayon ay tag-init po pero hindi naman siya nahihibasan. So yan po yung kalsada niya. So sa malilinyahan naman din po ito ng kuryente. So meron nga linya ng ano, Cat-B Wi-Fi. So yan, dun pa yan. So mahaba ang portion niya sa kalsada lang. So kagandahan nga po, pwedeng pagbahayan yung area niya. Kung gusto niyo talaga magtanim-tanim, pwede itong area. At kagandahan po, wala tayong problema sa pagpasok ng sasakyan dito sa area. So although may portion na malapad, may portion na sakto lang talaga ang 4 wheels. So kagaya nito, pinapalawak pa itong kalsada na ito. So na ito nga po, meron para ditong tangke ng tubig. Ayan, parang ito yung nagpapump tubig. Yan. Ayan, may 12 pitak ng palayan. Ayan yung malaking itilog niya. So laki, lawak ng creek niya. That ay sa area. So pasok pa naman ito sa area natin. So lalagay ko dito yung title, tapos yung
lot survey ngayon sa ngayon. Ayan. So yan, may mga sagingan pa. So pwede nga naman tayo mag ano ng sagingan pa. Lagay-lagay. Kasi maganda rin naman ang kitaan sa saging pagdating dito sa Quezon. Marami dito mga nagtitinda ng maruya. Binay yung saging. So yan. So kaganda nga po ay pantay. Pwede tayo mag-alaga ng kambing, baka. Yan. Manukan, so pwede kasi may tubig naman po tayong pagkukunan. Sabi nga po ay isa sa pinakamagandang area ng farm ay at least meron tayong mga pagkukunan ng source ng tubig. Yan, tubig ay buhay. So ayan. Saka po yung kabila po na yon, naniyugan. So yun, may maganda din dong ano area. May konti pang portion dun. Hindi naman siya sobrang pataas. So possible dito nga sa area na ito yung mga nasa 80% yung flatland niya. Kasi doon ay may portion na ng pataas, pero hindi naman siya sobrang taas. So okay yung sa palayan natin, may pagkukunan tayo ng tubig. 100K. Ayos ano. Dapat nagbuwan na tayo. 100K sa ano, okay na din. Sa palay pa lang yun. May sarili ka ng palay, tas niyog pa. Ang ganda pa sa kabila. So may malawak lang talaga siyang parang na clearing ano. So yan yung pwedeng pag-alagaan siguro ng mga kambing, baka. Yun. Oo. Ganda naman ng pagkakapantay po niya. So ayun yung kalsada, sobrang haba ng frontage sa kalsada. Siguro dulo pa ano. Talagang tinuhog siya ng barangay road. Hindi naman siya gitna sa kabila. Oo, sa tabi nga kasi anong din ng creek yun, boundaryhan yung creek na sinabi. So hindi naman siya gitna ng kalsada, gilid lang din siya ng property. So yun kagandahan. So pwede tayo mag-subdivide nga dito ang mga pabahay. Kasi ang ganda naman ng pagkakapantay ng kanyang lupa. So may mga malilom dun.
ito po ipapakita ko sa inyo ang way po palabas ng property. Papunta po ito ng highway. So dito naka times 3 lang po ito. Bale sa layo po ay wala pang 10 minutes. So kung simula doon sa highway hanggang property ay wala pang 10 minutes. Then pag hanggang sa bayan naman sa palengke, so nasa less 10 minutes lang din. So possible from town proper wala pang 20 minutes nasa property na po kayo. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.